Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Alarum, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Noong 2019, sa dating kabisera ng Czechoslovakia Prague, 2 putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Pilit na gumapang pasulong ang sugatang lalaki na si Joe. Bigla siyang nakarinig ng kalampag ng pinto sa likod niya. Ngunit sa kabutihang palad, bulag ang tao sa kanyang presensya. Sinamantala ito ni Joe at inatake ang lalaki. Kinuha niya ang shotgun sa proseso at sa isang putok, napatay niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang babae ang lumitaw, at habang naglalaban, nahulog ang dalawa sa gusali. Gayunpaman, nakakagulat na biglang naglock ang kanilang mga paningin, at ngumiti sa isa't isa. Makalipas ang 5 taon, nagising si Joe sa kanyang panaginip. Si Joe ay isang ahente na nakatakas mula sa organisasyon. Ang babaeng nakatira kasama ni Joe ngayon ay nagngangalang Laura, at isa rin siyang ahente. Siya ang babaeng kasamang nahulog ni Joe mula sa gusali, 5 taon na ang nakakaraan. Nagpakilala ngayon ang dalawa bilang mag-asawa. Sinabi ni Laura kay Joe na kakain sila ng tanghalian, kasama ang mag-asawang Russo. Kumilos ang dalawa na parang ordinaryong mag-asawa, sa katunayan, sila ay kasalukuyang nasa isang romantiko na relasyon. Sa sumunod na eksena, nagtanghalian sila kasama ang mag-asawang Russo na sina Bridget at Roland. Sa mesa ay sumulyap si Laura, at binanggit ni Joe na mayroon siyang kaunting OCD. Tumawa si Laura, sinabi na si Joe ay masilan sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ipinakilala ni Laura ang kanyang sarili bilang Brazilian, habang si Joe ay Amerikano. Noong panahong iyon, nasa Sao Paulo si Joe para sa isang business trip, at doon sila nagkita at nagkakilala. Ang mag-asawang Russo ay nakinig ng may malaking interes sa kwento, ngunit sa sandaling ito, narinig ni Joe ang ingay ng makina ng eroplano sa itaas. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-aalala. Pagkatapos ng tanghalian ay bumalik na sila sa kanilang kwarto para ayusin ang kanilang mga gamit. Nagplano silang lumabas kasama ang mag-asawang Russo, ngunit mukhang nag-aalala si Joe. Alam ni Laura ang dahilan sa likod nito. Sinabi niya kay Joe, na kung sino man ang sakay sa eroplanong iyon, ay tiyak na nagpunta sa lugar ngunit hindi para sa kanila. Gayunpaman, nais ni Joe na manatili sa silid, at magpanggap na mayroon siyang OCD ngayon. Tumakbo si Laura sa banyo, binuksan niya ang hairdryer, at kinuha ang isang device. Pagkatapos itong i-on, ipinakita ng device ang standby mode. Sa sandaling ito, dumating na sa silid si Bridget, at nakahanda na silang lumabas ng magkasama. Si Laura ay nasa banyo pa rin at hindi pa lumalabas. Pumasok si Joe para tingnan siya, ngunit humingi ng paumanhin si Laura. Sinabi niya na hindi siya makakasama sa kanila, dahil naka-standby mode siya, ngunit maaaring sumama si Joe kay Bridget. Galit na galit si Joe, ngunit pagkatapos ay kinuha ang isang kahon na naglalaman ng 4 na bala, kumuha ng baril, at lumabas ng banyo. Ipinaliwanag ni Laura kay Bridget na masama ang kanyang pakiramdam at sasama si Joe sa kanila, kaya nanatili si Laura sa silid na mag-isa. Samantala, si Joe at Bridget ay sumunod sa tour guide na nagpapakilala sa kasaysayan ng lugar. Kasabay nito, sa loob ng eroplanong nagdulot ng pagkabalisa kay Joe, may tumutok ng baril sa ulo ng piloto, at sa 2 putok, nagsimulang bumagsak ang eroplano. Maya-maya, narinig ni Joe ang isang malakas na pagsabog, at nakita rin ni Laura ang itim na usok. Agad niyang sinimulan ang pagpindot sa kanyang device, ngunit pinanatili pa rin siya ng tugon sa standby mode. Sa sandaling ito, tinawag ni Roland si Laura, kaya mabilis niyang iniligpit ang mga kagamitan. Balik kay Joe, nagmamadali siya patungo sa tunog ng pagsabog, sa kanya lang napagtanto na ito ay isang pagbagsak ng eroplano. Tiningnan niya ang cockpit, at natuklasan na ang 2 piloto ay binaril. Dahil dito, agad niyang inutusan ang ibang guests na bumalik sa resort. Ang propesyon ni Bridget ay isang doktor, kaya nagboluntaryo siyang manatili, at maghintay sa pagdating ng mga pulis. Nang makita ng dalawa ang isang espesyal na tato sa leeg ng piloto, napamura si Joe ng mahina. Ang pagkakakilanlan ng 2 piloto na ito ay hindi simple. Ilang sandali pa, napansin ni Bridget na ang radyo ng eroplano ay nagpapadala pa rin ng signal sa kung saan. Tinanggal ni Joe ang aparato mula sa kamay ng piloto at pinatay ito,
ngunit hindi alam ni Joe na ang pakikipag-usap niya kay Bridget ay naipadala sa isang opisina. Mabilis na tinawagan ng technician na si Kirby ang kanyang superior na si Director Burbridge. Naririnig nilang nagsasalita si Joe, na minsan ay naging kasamahan nila, ngunit 5 taon na itong nawawala. Tinanong ni Burbridge kung saan matatagpuan si Joe, at sumagot si Kirby na siya ay nasa Poland. Narinig niya lang ang pag-uusap mula sa radyo ng isang Cessna plane, at ang sasakyang panghimpapawid na iyon ay kabilang sa Drug Enforcement Agency. Hindi nagtagal, dumating si Kirby para magsabi kay Burbridge na mayroon silang 5 arbitrators sa lugar. Tinanong ni Burbridge kung sino ang may pinakamataas na ranggo, at tumugon si Kirby na si Chester. Kumunot ang noo ni Burbridge sa pagbanggit kay Chester na kilala na hindi mapagkakatiwalaan, ngunit binigyang diin ni Kirby na si Chester lamang ang maaaring makakarating sa lugar ng aksidente sa loob ng 2 oras. 5 taon na ang nakararaan, nagpunta si Joe sa Warsaw para sa isang misyon gaya ng dati. Siya ay binaril at kinidnap, at pagkatapos nito ay wala ng balita mula sa kanya. Inilista siya ng organisasyon bilang indefinitely on leave, ngunit ngayon, siya ay biglang lumitaw muli. Hindi nila alam kung siya ay sumali sa organisasyong Alarum. Sa kabilang banda, si Chester ay walang trabaho at nasa bahay lang. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Burbridge, at sa sandaling ito, siya ay nasa Slovakia. Ipinaalam ni Burbridge kay Chester na nahanap na nila si Joe. Maraming beses nang nakatrabaho ni Chester si Joe, at hindi niya inaasahan na ito ay mauuwi sa isang hindi magandang sitwasyon. Dahil hinala ni Burbridge na sumali si Joe sa Alarum, inutusan niya si Chester na patayin si Joe. Si Joe ay ganap na walang kamalayan sa lahat ng ito. Nakayuko siya sa harap ng patay na piloto, inisip na tiyak na may nilamon ang namatay. Dahil dito, diretsyong sinaksak niya ang tiyan ng piloto. Sa sandaling ito, may ilang sasakyan ang papalapit sa kanila. Hindi nagkamali, nakakuha si Joe ng puting capsule sa tiyan ng piloto, ngunit nang dumilat siya, nakita niyang napapalibutan na sila. Hindi nagtagal, bumaba ng sasakyan si Orlin, at mukhang siya ang pinuno ng grupo. Lumapit siya sa iba at ipinaliwanag ng guide na naghihintay sila ng pulis. Ngunit sinabi ni Orlin na hindi kailangan ang pulis dito. Idinagdag pa ng guide na pagdating nila ay patay na ang 2 piloto sa bumagsak na eroplano, gayunpaman, napansin ni Orlin na mukhang hindi mapakali si Bridget. Dahil ito ay ngayon lang niya nasaksihan, ang brutal na paghiwa ni Joe sa tiyan ng piloto. Hinarap ni Orlin si Bridget at binaril siya sa noo. Pagkatapos ay binaling ni Orlin ang kanyang atensyon kay Joe, at natuklasan niya na si Joe ay isang Amerikano. Upang malaman kung may nakuha si Joe mula sa katawan, itinutok niya ang kanyang baril dito, at pinilit itong ibigay ang anumang mayroon siya. Gayunpaman, itinanggi ni Joe na may nakuha siya. Nang makitang hindi natatakot si Joe sa ilalim ng banta ng baril, lalo siyang nagustuhan ni Orlin, at inutusan ang kanyang mga tauhan na simulan ang paghahanap sa helicopter. Biglang inatake ni Joe ang isang lalaki, kinuha ang kanyang baril at pinagbabaril silang lahat, habang tumatakbo sa kagubatan. Samantala, hinihintay pa rin ni Laura ang pagbabalik ni Joe. Nakita niyang nakabalik na ang mga guest sa resort, ngunit walang bakas ni na Joe, Bridget o ng guide. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng matinding putukan ng baril sa di kalayuan, agad na tumayo si Laura, at nagpadala ng ulat gamit ang kanyang device. Ang tugon na natanggap niya ay tiyakin na buhay si Roland. Dahil dito, dinala ni Laura si Roland sa kanyang silid. Tinanong niya ito kung mayroon siyang bagay na maaaring gamitin bilang sandata, at sumagot si Roland ng wala. Nang marinig ito, sinuntok ni Laura ang salamin, at binigay kay Roland ang isang basag na piraso. Tinuruan niya si Roland kung paano gamitin ito, sinabing kung sino man ang pumasok, dapat niyang saksakin ito sa leeg, at putulin ang lalamunan. Pagkatapos ay sinara ni Laura ang pinto at siya ay umalis. Tinanong ni Roland kung paano si Bridget, ngunit sinabi lamang ni Laura na buhay pa ito at kailangan mag-focus ni Roland. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ay malalampasan nila ang mga hamon ngayon. Samantala balik kay Joe, mabilis siyang tumakbo dala ang baril na inagaw niya, habang hinahabol siya ng maraming mersenaryo, at ang iba ay nakasakay ng motorsiklo. Isang mabangis na putukan ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig, ngunit malinaw na si Joe ay hindi basta-basta ang kakayahan, at hindi siya basta-basta na mapatay ng mag-isa. Ang mga galaw ni Joe ay partikular na tuso, sa napakaraming tao ang nagpaputok,
ni isang putok ay hindi tumama sa kanya. Marami pa ring swerte ang mayroon si Joe, dahil napatay niya ang nagmaneho sa sasakyan na paparating, kaya nabawi niya ito. Sa kasamaang palad, sa sandaling siya ay nakasakay, ito ay binaril ng mga kaaway, dahilan para si Joe ay kailangang lumabas at ipagpatuloy ang labanan. Ngunit may iba na namang dumating na nakamotorsiklo, kaya pinalo ni Joe ang nagmaneho, kinuha ang motorsiklo at umalis. Sa kabilang panig, ipinaalam ni Kirby kay Burbridge, ang isang ahente na naka-codename ng Oman. Matapos suriin ang mga file, nalaman niyang si Oman ay kasama sa bumagsak na eroplano. Naghinala ngayon si Burbridge na sina Joe at Oman ay magkasabwat. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kirby dito, dahil hindi kailanman nakikipagtulungan si Joe sa sinuman. Ngayon ay parehong nandoon sa lugar sina Oman at Joe, at papunta na rin doon si Chester. Kung matutuklasan sila ng DEA, tiyak na magtatapos ito ng masama. Samantala, huminto ang convoy ni Orleans sa kakahuyan. Sa mga ipinakitang kakaibang kakayahan ni Joe, kung patuloy silang gumagala ng walang patutunguhan, tiyak na isa-isa silang mamamatay. Bumaba si Orleans sa kotse, at sumigaw sa kakahuyan na may ipinadala siyang tauhan sa resort. Hula ni Orleans, hindi dumating si Joe ng mag-isa, at pagbalik ni Joe sa resort, ang taong kasama niya ay patay na. Pagkatapos ay inutusan ni Orleans ang ilan sa kanyang mga tauhan na kumalat bilang mga sniper, at ang iba ay sasama sa kanya sa resort. Samantala, dumating si Chester malapit sa resort sakay ng eroplano, at nakita siya ni Joe na nakatago sa masukal na kagubatan. Dahil dito, mabilis na sumakay si Joe sa motorsiklo at sumunod sa eroplano. Sa sandaling ito, hinubad ni Laura ang kanyang itim na wig, tinanggal ang kanyang alahas, at nagpalit ng propesyonal na kasuotan at gamit ng isang ahente. Inilagay niya sa kahon ang mga pekeng gamit ng pagkakakilanlan. Dinala ni Laura ang kahon sa labas, at pinindot niya ang ignition sequence para sa self-destruction. Ngunit sa kanyang pagbalik, nakita niya si Orleans at ang kanyang grupo sa pintuan. Kinuha ni Laura ang kanyang device para magpadala ng mensahe. Samantala, dumating ang isa sa mga tauhan ni Orleans upang magulat, na hindi pa bumalik si Joe sa kakahuyan, at malamang napapunta ito sa kalapit na bayan. Inutusan ni Orleans ang kanyang mga tauhan na maghanap ng mabuti, at dalhin si Joe direkta sa resort pagkatapos mahuli. Nag-aalala ang isa sa mga lalaki na dumating ang mga awtoridad, ngunit sumagot si Orleans na ang employer na ang bahala sa kanila, at walang darating para iligtas ang mga taong ito. Pagkatapos itong marinig, nagmamadaling bumalik si Laura sa kwarto ni Roland. Hindi makatakbo si Roland dahil sa pinsala sa binti, kaya inutusan siya ni Laura na magtago sa ilalim ng kama. Hindi nagtagal, 3 mersenaryo ang dumating sa pintuan, ngunit madaling natalo ni Laura ang 3 lalaki. Sa kabilang banda, dumating si Joe sa bayan, at binasag ang salamin para makapasok sa isang tindahan. Hinalungkat niya ang pagkain para mapunan ang kanyang lakas. Pagkatapos ay kinuha ni Joe ang telepono ng tindahan at tinawagan si Burbridge. Wala sa kanila ang nagpalitan ng kasiyahan, at direktang tinanong ni Joe si Burbridge, kung alam niya ang intelligence sa bumagsak na eroplano. Hiniling ni Burbridge ang Yellow Jacket file mula kay Kirby, at tinukoy ng Yellow Jacket si Joe na naging target sa Prague. Ngunit sinabi ni Joe na alam niya kung bakit nasa eroplanong iyon si Orleans na ang codename ay Oman, dahil may nakita siyang USB drive sa tiyan ng piloto. Kahit na hindi niya alam kung ano ang laman nito, sigurado siya na mahalaga ito para kay Oman. Marahil ay iniimbestigahan din ng DEA ang bagay na ito. Hiniling ni Joe kay Burbridge na sabihin kay Chester na suspendihin ang misyon, bigyan siya ng ilang oras at kukunin niya ang flash drive. Tinanong ni Burbridge kung ano ang mga kondisyon para sa pagpapalitan. Umaasa si Joe na mapapatawad siya ni Burbridge. Tinanong ni Burbridge kung ano ang relasyon ni Joe kay Laura, at sumagot si Joe na pinakasalan niya ito. Gayunpaman, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye pa si Joe. Hiniling ni Joe kay Burbridge na ipaalam kay Chester na makipagkita sa kanya, sa hunting grounds ng mga tracker. Pagkasabi nito ay ibinaba na ni Joe ang telepono. Pagkatapos ay sinabi ni Burbridge kay Kirby, na pinakasalan ni Joe ang assassin na bumaril at dumukot sa kanya. Ibig sabihin, dapat nasa Slovakia din si Laura. Inutusan ni Burbridge si Kirby na muling imbestigahan ang file ranking ng Yellow Jacket agent, alamin kung kanino siya nagtatrabaho, at kung kaliga siya ni Joe. Samantala,
Tinawagan ni Joe si Laura para kamustahin, at ipinaalam din niya na sina Oman at Chester ay dumating din sa Slovakia. Nakatanggap si Chester ng mga bagong order na itigil muna ang assassination mission, para bigyan ng oras si Joe na makuha ang flash drive. Ngunit kapag nakuha na niya ito, inutos ni Burbridge na agad patayin sina Joe at Laura. Umalis si Chester ng hotel para makipagkita kay Joe, dahil tutulungan umano niya itong mahanap ang flash drive. Nang magkita, nag-usisa si Chester kung umalis si Joe sa organisasyon upang sumali sa alarum, pero ayaw na itong pag-usapan pa ni Joe. Nagbuhos si Chester ng inumin para sa kanilang dalawa, at binati sila ng matagumpay na paglalakbay, umaasa na hindi sila mahuhuli ng mga malaimpyernong puwersa. Ngunit nauna nang napansin ni Joe na may namatay sa bayan, at ito ang piloto na nagdala kay Chester sa lugar. Hinala ni Joe na si Chester ang may gawa nito, kaya hindi siya uminom ng alak na bigay ni Chester. Pinili ni Chester na laktawan ang topic, at tinanong si Joe kung bakit pilit niyang sinusubukang kunin ang flash drive. Sinabi ni Joe na nasa resort pa ang kanyang asawa, at kailangan niya ng tulong, at dumating din si Oman sa lugar. Nagdahilan si Chester na pumunta sa banyo, at inihanda niya ang parehong lason na ginamit upang patayin ang piloto. Paglabas ni Chester ay sinalubong siya ng baril ni Joe kaya kailangang ibigay ni Chester ang lason, at inapakan ito ni Joe. Narinig nila ang tunog ng preno mula sa ibaba, at nang tiningnan nila ito, nakita nilang pinalibutan ng mga mersenaryo ang gusali. Sa puntong ito, sinabi ni Chester na nang mag-check-in siya sa hotel, tinanong ng matanda sa front desk kung ano ang nasa kanyang bag. Hindi sinabi ni Chester ang laman, ngunit ito ay dalawang AA-12 shotgun, at masyadong madali lang itong gamitin. Inabot ni Chester ang isa kay Joe, at sinalubong nila ng putok ang mga mersenaryo sa hagdanan. Sa kabilang banda, pumasok si Laura sa kakahuyan upang magpadala ng mensahe, para sa pagliligtas sa mga bihag. Matapos makatanggap ng positibong tugon, agad niyang inilabas ang kanyang baril. Sa sandaling ito, nasakop na ng mga mersenaryo ang restaurant ng resort. Ang isa sa mga lalaki ay nagsabi kay Orlene na ang mga mersenaryo sa bayan ay hindi gustong umakyat at arestuhin si Joe, dahil meron itong mabibigat na kagamitan. Agad na pumunta si Orlene para magbigay ng suporta. Samantala, dumating ang isang opisyal ng DEA sa opisina ni Burbridge. Sabik siyang kunin ang flash drive, at sinabi rin na ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa departamento ni Burbridge. Sumagot si Burbridge, na nagpadala na siya ng mga tao para hanapin ito. Kapag ito ay natagpuan, malalaman nila kung mayroon itong anumang kaugnayan sa kanya. Pagkatapos nito, pumayag ang kabilang partido, at nagpahayag na makipagtulungan. Sinabi ni Burbridge na mayroon siyang defector agent, na malamang na sumali sa organisasyon ng alarum. Kung ito ay totoo, si Burbridge ay nahaharap sa malaking problema. Pagkatapos, inilabas ni Burbridge ang isang listahan ng mga pinaghihinalaang miyembro ng alarum. Ayon sa mga alingawngaw, ang organisasyong ito ay naglalayong ibagsak ang supremacy ng Global Intelligence Network. Noong gabing iyon, pinatay ni Laura ang isang mersenaryo at pinasok ang resort, para pansamantalang iligtas ang mga hostage. Nakarinig ng ingay ang on-duty na mersenaryo, at lumabas upang suriin ito, at natuklasan ang bangkay ng kanyang kasamahan. Isang tao ang pumunta upang siyasatin ang hagdan, at sa sumunod na sandali, naging bangkay na rin ito. Inilabas ni Laura ang kanyang baril at muling nagpaputok. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay nahuli ng isa pang mersenaryo. Dahil napakalakas ni Laura, nagawa niyang patayin din ito, ngunit ang mga kaaway ay napakarami. Sa huli, nahuli si Laura ng buhay ng mga mersenaryo. Sa kabilang banda, mabilis na nagmamaneho si Orlene patungo sa bayan. Nagbabala si Orlene sa kanyang mga tauhan na papatayin silang lahat ng Amerikano, ngunit kung hindi sila maglakas loob na pumasok sa gusali, si Orlene mismo ang papatay sa kanila. Pagkasabi nito, binaril niya ang ilan sa kanyang mga sariling tauhan, na nagpapakitang si Orlene ay talagang si Oman. Nasaksihan ni Joe ang eksenang ito sa bintana, na pagtanto niyang pinaparusahan ni Orlene ang kanyang mga tauhan. Sa panahong ito, hindi sinasadyang itinaas ni Joe ang kanyang sando, at nakita ni Chester ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi rin niya inaasahang malaman na pinakasalan ni Joe ang asasin na nananakit sa kanya. Nagtataka si Chester kung pinaghihinalaan ni Joe si Laura, sa kanyang totoong mga pakay. Habang nagsasalita siya,
naglabas si Chester ng isang syringe na may lason, pagkatapos ay gumawa siya ng dahilan tungkol sa kanyang edad at pananakit ng likod, at hiniling kay Joe na tulungan siya. Sa wakas, tinurukan niya si Joe ng lason at kung wala ang antidote, mabubuhay lang si Joe ng isang oras. Laking gulat nito kay Joe, gayunpaman, nangako si Chester na patuloy na tutulungan si Joe habang nabubuhay ito. Sa sandaling ito, inutusan ni Orlene ang kanyang mga tauhan na magbigay ng cover fire, habang naglabas siya ng mabigat na sandata at pinaputukan ang gusali. Pagkatapos ay sinimulan ng mga mersenaryo ang kanilang pag-atake sa loob, at sina Joe at Chester ay marahas din na lumaban. Pagkatapos magtago sa isang silid, nagbutas sila ng isang pader at kaagad na naghagis ng granada si Chester. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natangay din ng pagsabog ang flash drive mula sa bulsa ni Joe, at kinuha ito ni Chester. Dito ay nalaman ni Chester na nahanap na ang flash drive ni Joe, at nagsinungaling sa kanya at kay Burbridge sa pagsabi na hindi niya ito mahanap. Samantala, inihagis si Laura sa upuan, galit na galit ang lalaki dahil pinatay ni Laura ang kanyang kaibigan. Hinampas niya si Laura sa mukha, ngunit sa ginawa niya, napansin niya ang tato sa leeg ni Laura. Kinuha ng lalaki ang device, at inutusan si Laura na makipag-ugnayan sa kanyang asawa upang ipadala ang flash drive, kung hindi, magreresulta ito ng hindi maganda. Mabilis na kumuha ng sandata si Laura, pinatay ang ilang lalaki sa isang kisap mata, at sila na lamang ng isang lalaki ang naiwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagpupumiglas ay nasaksak si Laura sa tiyan. Buti na lang at mas matinding nasugatan ang lalaki. Nakiusap ang lalaki para sa kanyang sarili, na nagsabing gusto niyang mag-apply para sumali sa organisasyon na Alarum, kung saan kasali si Laura, ngunit sa huli ay pinatay siya ni Laura. Samantala, ipinaalam ni Kirby kay Burbridge, na mayroong isang French citizen na nagngangalang Roland sa resort. Ang kanyang bangko ay pinaghihinalaang naglalabas ng pera para sa isang nagbebenta ng armas, at maaaring may nagre-recruit kay Roland para sumali sa Alarum. Kung nakita ni Joe ang flash drive at ibinigay ito sa Foreign Intelligence o Alarum, maaaring malantad ang kalahati ng mga operasyon sa network. Dahil dito, dapat itong makuha, o ganap na sirain. Sa oras na ito, umalis si Chester dala ang flash drive, at naiwan si Joe na mag-isa upang labanan ang ilang mga mersenaryo. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang mga bala, sinubukan ni Joe na lumabas para kunin ang sandata ng ibang tao, ngunit isang granada ang sumabog sa malapit, at bahagyang naapektuhan si Joe. Dahil dito ay nahulog siya sa mga kamay ni Orlene. Hindi agad pinatay ni Orlene si Joe, medyo nagulat siya dahil halos napuksa ni Joe ang sarili niyang mga tauhan. Tinanong ni Orlene kung nasaan ang flash drive, sagot ni Joe na nasa pagmamay-ari ni Chester. Nabalitaan ni Orlene ang reputasyon ni Chester, miyembro siya ng Old Guard. Agad na nahulaan ni Orlene, na may nagpadala kay Chester para patayin si Joe. Napagtanto ni Joe nang marinig ito, na si Orlene ang bumaril sa eroplano, at sa oras na iyon, si Orlene ang may tanging parachute. Dahil kailangan ni Orlene na mahanap ang flash drive, maaari rin nilang piliin na magtulungan. Hindi kakayanin ng mga tauhan ni Orlene si Chester, ngunit alam ni Joe kung paano siya haharapin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanggap ni Orlene ang proposal ni Joe na magtulungan. Sa kabilang panig, natanggap ni Burbridge ang balita na nakuha na ang flash drive. Nag-ayos siya ng 2 drone para maghanda para sa isang pag-atake, at inutusan si Kirby na makipag-ugnayan sa isang cleaner. Pagkatapos ng lahat, maglilinis sila ng maigi sa pinangyarihan. Alam na ito ni Kirby, at nakahanap na rin siya ng kumpanya. Hindi nagtagal, tinawagan ng charter company si Burbridge para sabihin na mayroong issue, na nangangailangan ng kanyang personal na atensyon. Sinabi ng charter company, na nakatanggap sila ng order mula sa ibang ahensya ng Amerika. Dahil dito, kailangang mangako ni Burbridge na mag-alok siya ng mas mataas na presyo. Sinabi din ng charter company na tingnan si Gary Gaskins. Mabilis na tinawag ni Burbridge si Kirby, ngunit ilang sandali pa ay muling pumasok ang tawag ni Joe. Inakusahan ni Joe si Burbridge na nilinlang siya nito. Nang makitang tumanggi si Burbridge na makipag-usap, gumawa ng malupit na banta si Joe. Sinabi niyang papatayin niya si Burbridge pagkatapos patayin si Chester. Ang hindi alam ni Joe, alam na ni Burbridge na naturukan na siya ng bagong uri ng lason ni Chester, at hindi na siya mabubuhay pa. Nang marinig ito,
Kinailangan ni Joe na ibaba ang telepono, ngunit may naisip kaagad si Joe. Hindi makapaniwala si Burbridge na ibinalik ni Chester ang flash drive. Iisipin niyang sirain ang lahat at patayin silang lahat. Gayunpaman, nakatanggap sila ng masamang balita, lahat ng mga bihag ay pinalaya. Iniutos ni Burbridge na kapag umatake ang mga drone, dapat din nilang sunugin ang lugar hanggang sa dagat ng apoy. Balik kay Laura, inasahan na niya na aatakehin ang resort. Inipon niya ang lahat ng mga bangkay at itinambak ito sa mesa, pagkatapos ay gumapang siya sa ilalim. Sa sandaling ito, ang mga drone ay pumailang lang na sa kalangitan, at isa sa mga ito ay nakahover sa itaas ng resort. Ang mga bangkay ay nakaharang sa lahat ng bala at hindi nakaabot kay Laura. Tinutukan ng isa pang drone ng kotse kasama sina Joe at Orlene, naglunsad ito ng missile sa kotse. Minaneho ni Orlene ang sasakyan papasok ng bahay para maiwasan ito. Bumaba ang dalawa sa sasakyan upang maiwasan ang pagtuklas mula sa drone. Sinunog nila ang ilang libro, ngunit hindi nagtagal ay hindi na rin ligtas ang bahay. Naghanap ng pagkakataon ang dalawa na makalabas ng bahay, at pinagbabaril nila ang drone hanggang sa sumabog ito. Sa hindi inaasahan, biglang tinutukan ni Orlene ng baril si Joe. Ngunit sa sumunod na sandali, si Orlene ay binaril sa ulo ni Laura na nakarating na rin sa lugar. Mayroon pa ring isang drone na hindi pa nila nalutas. Nang umatake ito, nakahiga ang dalawa sa lupa, habang ang buong bahay ay nawasak, at nakaligtas sila sa huling alon ng mga pag-atake. Kinabukasan, pumunta sina Joe at Laura sa daungan, at hindi inaasahang makita si Chester. Napilitan si Joe na itapon ang kanyang baril, at malapit nang sumabog ang toxic sa kanyang katawan at hawak ni Chester ang antidote. Gayunpaman, nagdadalawang isip siya kung ibibigay ba ito kay Joe. Sa sandaling ito, biglang nag-react ang katawan ni Chester. Nalaman na noong makita ni Joe ang piloto, alam niyang namatay ito sa pagkalason. Pumasok siya sa silid ni Chester at pinalitan ng tubig ang lason sa bote, at ang totoong lason ay inilagay sa vodka. Walang kamalay-malay, ininom ito ni Chester, at kinuha ni Joe ang antidote. Mabilis na humingi ng awa si Chester na ibigay sa kanya ang antidote, at sa huli ay iniligtas ni Joe ang kanyang buhay, iniisip na magagamit pa rin si Chester. Biglang narinig mula sa langit ang ingay ng isang sasakyang panghimpapawid, ito ay ang eroplano ng cleaner na paparating. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.